Isang piraso ng papel. Ngunit sa bigat nito sa kanyang kamay, tila ba hawak niya ang isang lapida. Nanginginig ang mga daliri ni Daphne Salazar, habang binabasa niya ulit ang mga salitang nakatatak sa mapulang tinta, mga salitang tila sumusunog sa kanyang mga mata. Final notice of foreclosure. 30 araw. Iyon na lang ang natitira. 30 araw bago ang pangarap ng kanyang ama, ang The Halcyon Hotel, ay maging isang alaala na lamang, isang subasta, isang numero sa listahan ng bangko, isang kabiguan na may pangalan niya. Napakapit siya sa luma at makintab na kahoy ng reception desk, ang nag-iisang bagay sa malawak na lobby na hindi pa nababalutan ng alikabok o ng anino ng pagkatalo. Patawad, bulong niya sa katahimikan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Pagod na siyang umiyak. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang amoy ng floor polish at lumang libro, ang halakhak ng kanyang ama na umaalingaw-ngao sa matataas na kisam ng lobby. Ito ang ating paraiso, anak, sabi nito noon, habang itinuturo ang ingranding hagdanan na ngayon ay nababalot na sa dilim. Isang lugar kung saan ang mga pagod ay nagiging pahinga at ang mga pangarap ay natutupad. Ngunit ngayon, ang paraiso ay nasa bingit ng impyerno at siya ang bantay na nabigo. Isang galit, malamig at mabagsik, ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang dibdib. Galit sa kanyang madrasta na si Imelda at sa kapatid sa labas na si Katrina, na walang ginawa kundi sirain ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Galit sa bangko. Galit sa mundo. At higit sa lahat, galit sa sarili. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Clarice. Ang kanyang best friend. Pinunasan niya ang namumuong luha at sinagot ito. Daphne, humihikbi si Clarice sa kabilang linya. Ginawa na naman niya. Si Marco. Nakita siya ng pinsan ko sa Restaurante Allegro. May kasamang ibang babae. Si Marco. Ang walang kwentang nobyo ni Clarice. Ilang beses na ba? Pang-4. Panlima. Nawalan na siya ng bilang. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay biglang nakahanap ng paglalabasan. Hindi ito galit para kay Marco. Ito ay galit para sa lahat ng uri ng panloloko, para sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Para sa ginawa ni Imelda sa kanyang ama. Para sa ginagawa ng bangko sa kanilang hotel. Nasaan ka, Klang? Tanong ni Daphne. Ang boses ay matigas at desidido. Nasa bahay. Hindi ko kaya, Daphne. Ang sakit-sakit di. Manatili ka lang dyan, utos ni Daphne. Ako na ang bahala. Bago pa man makasagot si Clarice, ibinaba na niya ang tawag. Kinuha niya ang susi ng kanyang luma ngunit maaasahang kotse. Restaurante Allegro. Isang mamahaling lugar na hindi niya kayang puntahan ngayon, pero hindi iyon mahalaga. Ngayong gabi, may isang manloloko na kailangang matuto ng leksyon. At kung hindi niya kayang ipaglaban ang sarili niyang hotel, ipaglalaban niya ang kaibigan niya. Ito na lang ang kaya niyang kontrolin. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga guhit ng apoy sa kanyang paningin habang mabilis niyang pinapatakbo ang sasakyan. Humigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga buto sa kanyang mga daliri ay namumuti. Pagdating niya sa Restaurante Allegro, ang ingay ng mga kubyertos at malumanay na tugtugin ay tila pang-insulto sa kaguluhang nararamdaman niya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mga mesang puno ng mga taong masaya at walang problema. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang lalaking nakatalikod, suot ang isang mamahaling dark blue suit na katulad ng inilarawan ni Clarice. Confident ang tindig. Walang kamalay-malay. Nagmartsa si Daphne papunta sa mesa, ang bawat hakbang ay may bigat ng kanyang galit. Isang waiter ang dumaan na may dalang tray ng tubig. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang baso. Malamig ang salamin sa kanyang nanginginig na kamay. Nang makarating siya sa likuran ng lalaki, hindi na siya nag-isip pa. Itinaas niya ang baso. Para sa kaibigan ko, sigaw niya, sapat lang para marinig nito. At sa isang mabilis na galaw, ibinuhos niya ang buong laman ng baso sa ulo ng lalaki. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga katabing mesa. Tumahimik ang lahat. Naramdaman ni Daphne ang isang munting tagumpay habang pinapanood ang tubig na dumadaloy sa buhok at balikat ng lalaki, tumutulo sa mamahaling suit nito.
Ngunit ang tagumpay na iyon ay panandalian lamang. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At hindi ito si Marco. Hindi ito ang mukha ng isang aroganting manloloko na nahuli sa akto. Ang mukhang humarap sa kanya ay kalmado, ang mga mata ay matalim at matalino, at ang panga ay perpektong nakaukit. May ilang hibla ng basang buhok na bumagsak sa kanyang noo, ngunit kahit nasa ganoong estado, hindi maikakaila ang kapangyarihan sa kanyang presensya. Tumingin ito sa kanya, hindi galit, kundi maihalong pagtataka. At iyon ang mas nakakatakot. Nanlamig si Daphne. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Nakilala niya ang mukha na iyon mula sa mga magazin ng negosyo. Si Andres Valenciano. Ang SEC ng Valenciano Prime Holdings. Isang titan sa industriya. Naramdaman niya ang pag-atras ng dugo mula sa kanyang mukha. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga palad. Ang lahat ng tapang na dala niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Binuksan ni Andres Valenciano ang kanyang bibig. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit may bigat na tila kayang bumasag ng salamin. May problema ba tayo, miss? Napaatras si Daphne. Ang dila niya ay tila umurong. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Ako pa umanhin po, iyon lang ang nagawa niyang ibulong. Aakala ko po kasi kayo pasensya na po. Nagkamali po ako. Ang kahihiyan ay isang mainit na alon na bumalot sa kanya. Lupa, lamunin mo na ako ngayon din, pakiusap. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit ano ang sasabihin niya? Na ipinagkamalan niya ang isa sa pinakamakapangyarihang CEO sa bansa sa isang ordinaryong manloloko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng restaurant. Naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran, ang mga bulungang tiyak na tungkol sa kanya. Hindi na siya lumingon pa. Nang makabalik siya sa The Halcyon Hotel, ang katahimikan at dilim ay tila mas mabigat kaysa dati. Isinara niya ang malaking pinto sa kanyang likuran, ang tunog nito ay umalinggaw sa walang lamang lobby. Dahan-dahan siyang napasandal sa pinto, at unti-unting dumulas pababa hanggang sa mapaupo sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang lukot-lukot na papel. Final notice. Ang kahihiyang sinapit niya kanina ay nawala, napalitan ng pamilyar na bigat ng kabiguan. Hinayaan na niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, sinundan ng isa pa. Doon, sa gitna ng dilim, sa paanan ng pangarap ng kanyang ama, na malapit ng magunaw, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog. Papa, patawad. Pinahid ni Andres Valenciano ang huling patak ng tubig sa kanyang mamahaling suit gamit ang isang panyo. Ang malamig na buga ng aircon ng kanyang sasakyan ay hindi sapat para pawiin ang bakas ng kahihiyan, hindi sa kanya, kundi para sa babaeng iyon. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Restaurante Alegro, hindi ang basang damit ang nanatili sa kanyang isipan, kundi ang mga mata ng babae. Mayroong apoy sa mga iyon. Isang galit na handang manunog ng kahit sino. Ngunit sa ilalim ng apoy na iyon, may nakita siyang iba, isang bagay na mas malalim. Sakit. Isang klase ng sakit na tila matagal ng kinikimkim. Sino ang mag-iisip na sa isang iglap, ang isang estranghero ay maaaring magpakita sa iyo ng isang buong kwento ng pighati sa isang tingin lang? Hindi siya galit. Naiinis. Sino ba namang matutuwa na buhusan ng malamig na tubig sa harap ng maraming tao? Ngunit higit pa sa inis, mayroong kuryosidad. Ano ang nag-udyok sa isang babae na gawin ang ganoong bagay? Ang kanyang mga salita, para sa kaibigan ko, ay nagpapahiwatig ng katapatan, isang desperadong pagtatanggol. Ngunit ang kanyang paghingi ng tawad at ang takot sa kanyang mga mata nang makilala siya ay nagpakita ng isang kahinaan na kabaligtaran ng kanyang naunang tapang. Napabuntong hininga si Andres. Kalimutan mo na iyon, sabi niya sa sarili. Isa lang iyong kakatuwang pangyayari sa isang mahabang araw. Papa, Kylie, was your hair wet? Ang maliit na boses mula sa likurang upuan ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Napangiti si Andres. Sa salamin, nakita niya ang pares ng malalaki at bilugang mga mata ng kanyang anak na si Abigail, o Abay, na nakatitig sa kanya. Nagkaroon lang ng maliit na aksidente, anak, mahinahon niyang sagot. May natapon lang na tubig. Did you kill si Papa? Tanong ulit ng bata,
ang boses ay punong inosenteng pag-aalala. Napatawa ng bahagya si Andres. No, sweetie. Big boys don't see really over spilled water. Only when they miss mama. Natigilan si Andres. Ang simpleng tanong ng kanyang anak ay may bigat na tumusok sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Lyra, ngunit may mga araw na ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Tumingin siya sa kalsada, ang mga ilaw ng gabi ay biglang lumabo. Yes, anak, bulong niya. Only when I miss mama. Para maiba ang usapan, itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na coffee shop, hindi kalayuan sa kanilang bahay. Gusto mo ba ng hot chocolate bago tayo umuwi? Yay! With marshmallows, masayang sigaw ni Abay. With lots of marshmallows, pangako ni Andres. Bumaba sila ng sasakyan. Habang nag-order si Andres sa counter, masayang umupo si Abay sa isang maliit na mesa malapit sa bintana, iginuguhit ang mga daliri sa namumuong hamog sa salamin. Isang pamilyar na tanawin na laging nagpapangiti kay Andres. Si Abay ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Habang hinihintay ang kanilang order, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang importanteng tawag mula sa kanyang operations manager sa Cebu. May problema sa isang malaking proyekto. Napakunot ang noo ni Andres at bahagya siyang tumalikod mula sa counter para mas marinig ang kausap. Sir, we have problem with the permits T. What kind of problem? As thought that was settled last week, sagot ni Andres, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas, diretso, at naghahanap ng solusyon. Naging abala siya sa pakikipag-usap, sa pagbibigay ng mga utos at pagtatanong. Ang usapan ay tumagal ng ilang minuto. Nang sa wakas ay naayos ang problema, huminga siya ng maluwag at ibinaba ang tawag. Okay, anak, nakuha ko na ang hot choco mo, humarap siya sa mesang kinaupuan ni Abay. Walang laman ang upuan. Isang matinding kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Abay, tawag niya, ang boses ay kalmado pa sa simula. Inikot niya ang kanyang paningin sa loob ng maliit na coffee shop. Wala. Abay, mas malakas na tawag niya, may bahid na ng pag-aalala. Lumapit siya sa barista. Miss, nakita mo ba yung kasama kong bata? Maliit, naka-pink na dress. Umiling ang babae. Nandyan lang po siya kanina, sir. Nagsimulang manlamig ang mga kamay ni Andres. Ang pagiging kalmado niya ay mabilis na naglaho, pinalitan ng takot na pamilyar sa bawat magulang. Lumabas siya ng coffee shop, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa bawat sulok ng kalsada. Abigail, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Abay, nasaan ka, anak? Lumapit siya sa isang security guard na nagbabantay sa katabing gusali. Sir, excuse me. Nakita niyo po ba ang isang batang babae? Mga 6 na taong gulang, naka-pink? Tumingin sa kanya ang guard, pagkatapos ay itinuro ang kabilang kalsada. Sir, parang may nakita po akong batang pumasok doon. Sinundan ni Andres ang direksyon ng daliri ng guard. Itinuturo nito ang isang luma at malaking gusali, isang hotel na halatang napabayaan na. Madilim ang harapan nito at ang mga letra ng pangalan sa itaas ay kupas na, Tiv Halcyon Hotel. Ang lugar ay mukhang abandonado, isang multo mula sa nakaraan. Isang mas matinding takot ang gumapang sa kanyang sistema. Bakit naman papasok ang anak niya doon? Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumawid ng kalsada, halos hindi na tumingin sa mga dumadaang sasakyan. Tinulak niya ang mabigat at antigong pinto na gawa sa salamin. Nang makapasok siya sa lobby, ang una niyang nakita ay dilim at katahimikan. Ngunit habang nasasanay ang kanyang mga mata, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Doon, sa gitna ng malawak na sahig na marmol, nakaupo ang kanyang anak na si Abay. Ligtas. Walang galos. Masaya pa nga itong nakikipag-usap at tumatawa. At ang kausap nito. Nakaupo rin sa sahig, nakatalikod sa kanya, ang isang babae. Ang balikat nito ay bahagyang nanginginig na parang umiiyak ito kanina lang. Ang babaeng iyon na may buhok na itim at alon-alon, suot ang simpleng blusa at pantalon. Ang babaeng nag-iwan ng bakas ng galit at sakit sa kanyang isipan. Ang babaeng nagbuhos sa kanya ng isang basong tubig. Nakatitig lang si Daphne sa maliit na batang babae sa harap niya.
Para siyang isang anghel na bigla na lang sumulpot mula sa kawalan. Ang mga hikbi niya ay natigil, napalitan ng pagkagulat. Kanina lang, ang lobby ng The Halcyon ay isang malamig at malungkot na lugar, isang monumento ng kanyang kabiguan. Ngayon, ang maliliit na halakhak ng bata ay nagbigay ng init at buhay sa paligid. "Elise, is this place so big and empty?" Tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pagkamangha habang tinitingala ang matataas na kisam. Ngumiti si Daphne, isang pilit na ngiti sa simula, ngunit unti-unting naging totoo. Dati, puno ito ng mga tao, sagot niya, ang boses ay bahagyang paos dahil sa pag-iyak. Mga taong masaya. Like castle. Parang isang kastilyo. Kinuha ni Daphne ang isang bungkos ng mga luma at tansong susi mula sa reception desk at ikinalansing ito. At ito ang mga susi sa lahat ng kwarto ng kastilyo. Lumiwanag ang mukha ng bata. Wow! Can I hold one? Iniabot ni Daphne ang isa sa mga susi. Habang pinaglalaruan ito ng bata, naramdaman ni Daphne ang isang kakatuwang gaan ng loob. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan niya ang sulat mula sa bangko, ang kahihiyan sa restaurant, ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, siya lang at ang munting anghel na ito. Abigail! Isang malakas na boses ng lalaki ang umalinggaw sa lobby, puno ng pag-aalala. Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may pinto ang isang matangkad na lalaki, ang kanyang anino ay humaba dahil sa ilaw mula sa labas. Habang papalapit ito, unti-unting luminaw ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Daphne. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding hiya. Si Andres Valenciano. Ang lalaking binuhusan niya ng tubig. Nakatayo ito ngayon sa gitna ng lobby ng kanyang hotel. Ang mukha ay nagpapakita ng magkahalong emosyon, ginhawa nang makita ang anak, at di maipaliwanag na ekspresyon nang makita siya. "Papa," masayang sigaw ng bata, na agad tumakbo at yumakap sa mga binti ng ama. Yumuko si Andres at niyakap ng mahigpit si Abay, ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. "Saan ka ba nanggaling, anak? You had me so worried." Pagkatapos ay itinuon nito ang mga mata kay Daphne, na dahan-dahang tumatayo mula sa sahig. Ang titig nito ay matalim, tila sinusuri ang bawat galaw niya. Naramdaman ni Daphne na namula ang kanyang buong mukha. Gusto niyang magtago sa ilalim ng reception desk. Sa lahat ng lugar, dito pa talaga sila magkikita ulit. "I'm sorry, sir," nagsimula si Daphne, ang boses ay nanginginig. "Hindi ko po alam." Pumasok lang po siya bigla. Tumingin si Andres mula sa kanya papunta sa malawak at madilim na paligid ng lobby. Nakita nito ang mga sapot ng gagamba sa mga chandelier, ang alikabok sa mga muebles, ang pangkalahatang aura ng pagkalugi. Ang titig nito ay bumalik sa kanya, hindi na kasing talim ng dati, ngunit puno ng tanong. Bago pa man may makapagsalita, isang matinis na boses ang pumutol sa katahimikan. "Daphne! Ano na namang kadramahan ito? Akala ko ba may gagawin kang?" Natigil si Katrina sa paglalakad nang makita si Andres Valenciano na karga-karga ang anak. Sa likuran nito, sumunod si Imelda, ang mukha ay kasing asim ng suka. Agad na nagbago ang anyo ng mag-ina. Ang pagkasuklam sa kanilang mga mukha ay napalitan ng huwad na pagkagulat at paghanga. "OSV, Jimmy Valenciano," sabi ni Imelda, ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. "What a surprise to see you here. I'm Imelda Salazar, and this is Jimmy's daughter, Katrina. We are the co-owners of this establishment." Sadyang idiniin niya ang salitang co-owners, isang patutsada kay Daphne. Ngumiti si Katrina. "Pasensya na po kayo sa aming kapatid," sabi nito, habang tinitingnan si Daphne mula ulo hanggang paa na maihalong pang-insulto. Medyo emotional po siya nitong mga nakaraang araw. Alam niyo na, ang pressure ng negosyo. Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Andres, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Daphne, na ngayon ay nakayuko na lang, hawak ng mahigpit ang bungkos ng mga susi. Nakita ni Andres ang lahat, ang pang-aapi ng mag-ina, at ang tahimik na pagtitiis ni Daphne. "We were just leaving," sabi ni Andres, ang boses ay malamig at formal. Isla's daughter just wandered in. Hinawakan niya ang kamay ni Abby at nagsimulang maglakad palabas. "Sana po ay makabalik kayo, Jimmy Valenciano. We are planning major renovation soon," pahabol na sigaw ni Imelda,
puno ng kasinungalingan. Nang makalabas na si Andres, muling bumalik ang kasungitan sa mukha ni na Imelda at Katrina. Ano ang ginagawa ng isang Valenciano dito? Galit na tanong ni Imelda kay Daphne. Huwag mong sabihin kinakaawaan ka na naman niya dahil sa pag-iyak-iyak mo dyan. Hindi sumagot si Daphne. Pagod na siyang makipagtalo. Bahala ka sa buhay mo, sabi ni Katrina at tinalikuran na siya. Basta sa loob ng isang buwan, wala na tayong problema dito. Umalis ang mag-ina, iniwan si Daphne sa katahimikan na mas mabigat pa kaysa kanina. Napaupo siyang muli, ang huling piraso ng kanyang lakas ay tila sinipsip na ng dalawa. Iyon na iyon. Wala na talagang pag-asa. Isang anino ang muling tumakip sa kanya. Nag-angat siya ng tingin, inaasahan na bumalik sina Imelda. Ngunit si Andres Valenciano ang nakatayo sa harap niya, mag-isa na lang. Naiwan ng anak ko ang laruan niya, sabi nito, itinuturo ang isang maliit na stuffed toy na naiwan sa sahig. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik. Alam iyon ni Daphne. Pinulot niya ang laruan at iniabot ito. This place, nagsalita si Andres, ang mga mata ay inililibot sa arkitektura ng lobby. It has good bones. And the wife, she loved old buildings like this. She saw stories in them, not just walls. Hindi umimik si Daphne. Ang pagbanggit sa asawa nito ay nagdulot ng kakatwang kirot sa kanyang dibdib. Tumingin si Andres ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang sulat sa desk mo kanina. Final notice. Napayuko si Daphne. Ang huling hibla ng kanyang pride ay natanggal. Ngayon, alam na nito ang lahat. Alam na nito kung gaano siya kadesperada. Hindi ako naghahanap ng awa, mahina niyang sabi. Hindi awa ang ibinibigay ko, sagot ni Andres. Ang boses nito ay hindi na malamig. Mayroon itong tono ng isang negosyante. Yila's daughter, she hasn't smiled like that in a long time. This place, and you, made her smile. Huminto ito sandali, tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. I'm a businessman, Ginal Salazar. I see potential where others see ruin. And a seed fighter in you, kahit na sinusubukan mong itago. Nag-angat ng tingin si Daphne, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. I will help you save this hotel, diretsong sabi ni Andres. I will provide the capital for the renovation and settle the bank loan. In exchange, I want controlling stake in the company. Si partnership. Natigilan si Daphne. Ang mga salita ay tila hangin lang na dumaan sa kanyang tainga. Isang alok. Mula sa lalaking binuhusan niya ng tubig, ilang oras lang ang nakalipas. Isang partnership. Ang kanyang fatal flaw, ang pride, ang takot na umasa sa iba, ay sumigaw sa loob niya. Huwag. Huwag kang tumanggap ng tulong. Isa itong limos. Ngunit ang katotohanan ay isang sampal sa kanyang mukha. Ito na ang huling baraha. Ang nag-iisang pagkakataon. Para sa hotel. Para sa alaala ng kanyang ama. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Andres. Hindi ito awa. Ito ay isang business proposal. Isang pagkakataon na may kaakibat na panganib. Ang isuko ang kontrol sa isang estranghero, kapalit ng kaligtasan. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang nagwawalang puso. Pinunasan niya ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Itinuwid niya ang kanyang likod, at sa unang pagkakataon sa buong araw na iyon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Andres Valenciano. Tinatanggap ko. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Daphne. Ang dating tahimik at tila namamatay na The Halcyon Hotel ay biglang nagkaroon ng buhay. Ang tunog ng martilyo at lagari ay pumalit sa nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng sariwang pintura ay tumabon sa amoy ng alikabok at kalumaan. Ang mga dating madidilim na pasilyo ay unti-unting nagliliwanag. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon si Andres Valenciano. Hindi siya ang tipong investor na nagbibigay lang ng pera at nawawala na. Araw-araw, naroon siya sa hotel. Minsan, nakasuot siya ng kanyang business suit, seryosong kausap ang mga arkitekto at engineer. Sa ibang araw naman, nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at maong, kasama si Daphne na sinusuri ang mga swatch ng tela para sa mga kortina o pinipili ang kulay ng pintura para sa mga pader. Sa simula, naiilang si Daphne.
Ang alaala ng gabing binuhusan niya ito ng tubig ay sariwa pa rin. Pakiramdam niya ay palagi siyang may utang na loob. Ngunit unti-unti ang hiya ay napalitan ng paghanga. Nakita niya kung gaano katalino at kadedikado si Andres sa trabaho. Ang bawat desisyon nito ay may basehan, ang bawat suhestyon ay pinag-isipan. Higit sa lahat, nirerespeto nito ang kanyang opinyon. Anong sa tingin mo, Daphne? Madalas nitong tanong, habang hawak ang dalawang magkaibang disenyo para sa lobby. Ikaw ang mas nakakakilala sa kaluluwa ng lugar na ito. Ang mga sandaling iyon ang unti-unting bumabasag sa pader na itinayo ni Daphne sa paligid ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may kakampi siya. Isang hapon, habang abala silang dalawa sa pagtingin sa mga blueprint sa dating opisina ng kanyang ama, hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay habang pareho nilang inaabot ang isang lapis. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Daphne. Agad niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Tumingin siya kay Andres, at nahuli niya itong nakatitig sa kanya, isang ngiti ang nasa gilid ng mga labi nito. Sorry, sabay nilang sabi at pagkatapos ay sabay na natawa. Ang tawang iyon ay simple lang, ngunit para kay Daphne, mayroon itong kakaibang epekto. Gumaan ang pakiramdam niya. Ang madalas na bisita sa hotel ay si Abbay. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, dumaraan si Andres para sunduin ang anak at dalhin sa hotel. Si Abbay ang nag-iisang sinag ng araw sa magulong mundo ng construction. Tumatakbo ito sa mga pasilyo, kinakausap ang mga karpintero, at palaging may dalang kwento para kay Daphne. Tita Daphne, look! As drew our castle, ipinakita minsan ni Abbay ang isang drawing. Nandoon ang hotel, at sa tabi nito ay 3 stick figures, isang matangkad na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata sa gitna, magkakahawak kamay. Napangiti si Daphne. Ang ganda, Abbay. Isang araw, habang nag-aantay sila kay Andres na matapos ang isang business call, dinala ni Abbay si Daphne sa may hardin sa likod ng hotel, na nagsisimula ng muling mamulaklak. Papa says this will be the most beautiful garden in the city, sabi ni Abbay. He says we'll have lunch here every Sunday. Ang salitang Kiwin ay tumatak sa isipan ni Daphne. Kami. Kasama ba siya sa tikamik na iyon? Tita Daphne, sabi ulit ni Abbay, can you be dinner mommy? Natigilan si Daphne. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang papa mo lang ang makakasagot niyan, sweetie. Maya-maya, dumating si Andres. Tara na, kain tayo. Yinloy treat. Pizza, sigaw ni Abbay. Habang kumakain sila ng pizza sa isang maliit na kainan malapit sa hotel, pinanood ni Daphne sina Andres at Abbay. Ang paraan ng pagpunas ni Andres sa bibig ng anak, ang paraan ng pagtawa nilang dalawa sa iisang biro, ito ay isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pamilyang nawala sa kanya, at isang pamilyang hindi niya inaasahang magiging bahagi siya, kahit sa panandalian lang. Kinagabihan, pagkatapos ihatid ni na Andres at Abbay, naisipan ni Daphne na linisin ang kanyang lumang kwarto sa itaas na palapag ng hotel. Ilang taon na rin siyang hindi natutulog doon, mas pinipili ang maliit na staff room sa ibaba. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, nakita niya sa ilalim ng kama ang isang pamilyar na kahon na gawa sa kahoy. Ang kanyang time capsule. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nandoon ang mga lumang sulat, mga pinatuyong bulaklak, mga tiket sa concert, at iba pang maliliit na alaala ng kanyang kabataan. Sa ilalim ng lahat, nandoon ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang litrato. Kinuha niya ito. Ang litrato ay medyo kupas na. 2 batang babae, mga 10 taong gulang siguro, magkaakbay. Ang isa ay siya, may ngiting abot tenga. Ang isa naman ay isang batang babae na may mahabang itim na buhok at mga matang kumikinang sa saya. Pareho silang marumi ang mukha, na para bang katatapos lang maglaro sa putikan. Napangiti si Daphne habang inaalala ang araw na iyon. Iyon ay sa likod bahay ng kaibigan niya. Nagtayo sila ng isang maliit na bahay-bahayan at nagpanggap na sila ang mga reyna ng kanilang sariling kaharian. Binaliktad niya ang litrato. Sa likod nito, nakasulat sa sulat kamay ng isang bata. Daphne ampersand Lyra. Best friends forever. Lyra. Ang pangalan ay naghatid ng isang kakatwang kirot sa puso ni Daphne.
isang halo ng tamis at pait. Si Lyra ang kanyang unang kaibigan, ang kanyang kakampi, ang kaisa-isang tao na nakakaintindi sa kanya noong mga panahong pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Sila ay hindi mapaghiwalay, mga anino ng isa't isa. Ngunit habang sila ay lumalaki, ang mundo ay nagiging komplikado. Ang kanilang pagkakaibigan ay sinubok ng mga bagay na hindi nila kontrolado, ang pag-aapruba ng mga magulang, ang agwat sa estado ng kanilang pamumuhay. Ang kanilang huling pag-uusap ay isang matinding pagtatalo, puno ng mga salitang hindi na nila mababawi. Pagkatapos noon, nagkahiwalay sila ng landas. Sinubukan ni Daphne na hanapin siya makalipas ang ilang taon, ngunit wala na siyang nahanap na bakas. Para siyang bulang naglaho. Huminga ng malalim si Daphne. Ang saya na naramdaman niya kanina, kasama sina Andres at Abay ay biglang nabahira ng lungkot. Isang pangulila sa isang nakaraang hindi na maibabalik. Paano na kaya si Lyra ngayon? Masaya kaya siya? May pamilya na kaya? Sana. Sana ay masaya siya. Iyon ang palagi niyang dalangin. Itinabi niya ang litrato sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Lyra. Ang mga mata nito sa litrato ay puno ng pangarap, katulad ng mga mata ni Abay. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Daphne! Nandito ka lang pala. Napalingon siya. Nakatayo sa may pintuan si Andres, may hawak na folder. Bumalik pala ito. Naiwan ko ito, sabi ni Andres, itinaas ang folder. At naisip ko, baka gusto mong makita ang final design para sa facade. Ngumiti si Daphne. Sige, pasok ka. Pumasok si Andres sa kwarto. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa maliit na espasyo. Inilatag niya ang mga plano sa mesa, ngunit ang kanyang mga mata ay napadako sa litratong nakapatong doon. Mga kaibigan mo, tanong niya, ang kanyang tono ay magaan. Tumango si Daphne. Childhood best friend ko. Matagal na kaming hindi nagkikita. Kinuha ni Andres ang litrato. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Isang kakatuwang ekspresyon ang dumaan sa kanyang mukha, isang bagay na hindi mabasa ni Daphne. Pagkatapos ay ngumiti ito ng bahagya. She looks familiar, sabi lang nito bago ibalik ang litrato sa mesa. Itinuon nito ang kanyang atensyon pabalik sa mga plano. So, about the entrance. Ngunit hindi na nakikinig si Daphne. Ang kanyang isip ay nanatili sa sinabi ni Andres. She looks familiar. Paano? Impossible. Ang Maynila ay isang malaking syudad. Marahil ay may kamukha lang. Pinilit niyang alisin ito sa kanyang isipan at itinuon ang atensyon sa mga plano. Ngunit sa likod ng kanyang isip, isang maliit na tanong ang nagsimulang mabuo. Isang tanong na hindi niya namalayang magiging simula ng isang mas malaking revelasyon e yanig sa kanyang mundo. Habang ipinapaliwanag ni Andres ang tungkol sa mga materyales at ilaw, napatingin ulit si Daphne sa litrato. Sa nakangiting mukha ni Lyra. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malamig na kaba, isang premonisyon na hindi niya maintindihan. Napakurap siya. Hindi. Impossible. Nagkataon lang ang lahat. Ang araw ng soft relaunching key ng The Halcyon Hotel ay dumating na. Hindi ito isang grand opening, kundi isang eksklusibong event para sa mga piling kaibigan, posibleng investor, at media. Ang layunin ay simple lang, ang ipakita na ang Halcyon ay muling bumabangon, mas maganda at mas matatag kaysa dati. Mula sa kanyang posisyon malapit sa bagong ayos na reception desk, pinanood ni Andres si Daphne habang inaasikaso nito ang mga huling detalye. May ibang kinang sa mga mata ni Daphne gayon, isang kinang ng pag-asa at pride. Hindi na ito ang babaeng nakita niyang umiiyak sa sahig ng lobby. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang reyna na binabawi ang kanyang trono. At habang pinapanood niya ito, isang damdamin ang unti-unting lumalalim sa puso ni Andres, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Paghanga. At marahil, higit pa doon. Everything looks perfect, sabi ni Andres, lumapit siya kay Daphne. Umiti si Daphne, isang ngiting totoo at hindi pilit. Salamat sa'yo. Hindi ito mangyayari kung wala ka. We did this together, pagtatama ni Andres. At sa sandaling iyon, ang salitang tiwid ay may kakaibang bigat, isang pangako. Sa isang sulok ng lobby, nakatayo sina Imelda at Katrina,
suot ang kanilang mga mamahaling damit, ngunit ang kanilang mga mukha ay kasing itim ng pinakamatapang na kape. Pinanood nila ang bawat kilos ni Daphne at Andres, ang bawat papuri mula sa mga dumarating na bisita. Ang inggit ay isang laso na gumagapang sa kanilang mga ugat. Hindi ako makapapayag na magtagumpay siya, nanggigigil na bulong ni Katrina sa kanyang ina. Lahat ng ito ay dapat sa atin. Huminahon ka, anak, sagot ni Imelda, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang isang magandang gusali ay walang kwenta kung walang maipapakain sa mga bisita. Hindi naintindihan ni Katrina ang sinabi ng ina hanggang sa ilang minuto bago magsimula ang dinner service. Isang chef na namumutla at pinagpapawisan ang nagmamadaling lumapit kina Daphne at Andres. Ma'am, sir, may problema po tayo. Anong problema, chef? Tanong ni Daphne. Yung catering service po yung main supplier natin para sa pagkain bigla pong tumawag. Kinansela po nila ang delivery. May emergency daw po sila. Nanlamig si Daphne. Ano? Pero kumpirmado na sila kahapon. Paanong? Napatingin siya sa direksyon ni na Imelda at Katrina. Nakita niya ang ngiti ng tagumpay sa mukha ng mga ito. Sabotahe. Ito ang kanilang gawa. Naramdaman niya ang pagbalik ng pamilyar na galit at kawalan ng pag-asa. Lahat ng pinaghirapan nila ay masisira dahil lang sa isang tawag. Ngunit bago pa man siya malunod sa desperasyon, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Andres. Calm down, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Andres. Tumingin ito sa chef. Chef, anong mga sangkap ang meron tayo sa kusina ngayon? Pang-appetizers lang po, sir. Mga keso, tinapay, ilang gulay. Hindi po sapat para sa isang buong dinner service para sa 50 tao. Tumingin si Andres kay Daphne. Kilala mo ang lugar na ito. May mga malapit bang palengke o restaurant na mapagkukunan natin? Ang tanong ni Andres ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanya. Tama. Hindi ito ang oras para sumuko. Tumango siya, ang determinasyon ay muling bumabalik sa kanyang mga mata. May kilala akong supplier ng seafoods malapit sa pier at may mga local bakeries na bukas pa. Pero kailangan nating kumilos ngayon. Good, sabi ni Andres. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Ako na ang bahala sa mga inumin at ilang specialty dishes. Tatawagan ko ang mga kontak ko. Ikaw, asikasuhin mo ang mga lokal na supplier. Manalo, samahan mo si Ma'am Daphne, utos nito sa kanyang driver. Chef, ihanda mo ang lahat ng pwedeng ihanda. Improvise. We can do this. Ang kanilang kilos ay parang isang eksena sa pelikula. Hinati nila ang kanilang mga sarili. Si Andres ay sunod-sunod na tumawag sa kanyang mga kontak, mga may-ari ng restaurant at hotel na may utang na loob sa kanya. Si Daphne naman, kasama ang driver ni Andres, ay mabilis na nagpunta sa mga iskinita ng syudad, personal na kinakausap ang mga may-ari ng tindahan na dati ng suki ng kanyang ama. Bumalik si Daphne sa hotel kalahating oras bago ang dinner, dala ang mga sariwang sangkap. Ang kusina ay naging isang pugon ng aktibidad. Nagtutulungan ang lahat. Maging si Andres ay pumasok sa kusina, tinutulungan ang mga staff na mag-ayos ng mga plato. Nang ihain ang pagkain, walang sinuman sa mga bisita ang nakapansin sa nangyaring krisis. Ang buffet table ay puno ng masasarap na pagkain, isang kombinasyon ng mga eleganteng putahe mula sa mga high-end na restaurant at mga authentic, masasarap na pagkain mula sa mga lokal na tindahan. Ito ay isang kakaibang kombinasyon, ngunit naging matagumpay ito. Sa pagtatapos ng gabi, ang mga bisita ay umalis ng masaya at humanga. Ang E-Soft relaunching P ay isang tagumpay, hindi dahil sa perpektong plano, kundi dahil sa kanilang kakayahang malampasan ang isang hindi inaasahang problema. Naiwan sina Daphne at Andres sa lobby, parehong pagod ngunit masaya. Pinanood nila ang huling bisita na umalis. We did it, bulong ni Daphne, hindi makapaniwala. I told you, ngiti ni Andres. Lumapit ito sa kanya. You were amazing tonight, Daphne. Nakita ko kung paano ka kumilos kanina. Ang tapang mo, ang bilis mong mag-isip. You never gave up. Namula si Daphne sa papuri nito. Ikaw din kung hindi dahil sayo. Deve, putol ni Andres, inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi.
Ang simpleng gesto na iyon ay nagpadala ng kakaibang kilabot sa buong katawan ni Daphne. We were a team. Tinitigan siya ni Andres, ang kanyang mga mata ay malambot sa ilalim ng dim na ilaw ng chandelier. Ang pagod ay naglaho, napalitan ng isang emosyon na pareho nilang nararamdaman ngunit hindi masabi. Dahan-dahan, inilapit ni Andres ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang tagumpay, sinabi ni Andres ang mga salitang magpapabago sa lahat. You know, bulong nito, ang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. You remind me so much of my late wife, Lyra. She was a fighter, too. Lyra. Ang pangalan ay tumama kay Daphne na parang isang malakas na sampal. Ang init na kanyang naramdaman ay biglang napalitan ng matinding lamig. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibo. Nabitawan niya ang baso ng wine na kanyang hawak. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby, binabasag ang mahikang namamagitan sa kanila. Ang tunog ng nabasag na salamin ay tila gumising kay Daphne mula sa isang magandang panaginip at itinapon siya sa isang malamig na bangungo. Napaatras siya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig kay Andres. Ang mukha ni Andres ay nagpapakita ng pag-aalala at pagkalito. Daphne! Okay ka lang, tanong nito, lumapit para tulungan siya. Nasugatan ka ba? Umiling si Daphne, hindi makapagsalita. Ang pangalang Lyra ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka na sumisira sa bawat piraso ng kanyang katahimikan. Hindi. Hindi maaari. 1 bilyong tao sa mundo, imposible. Nagkataon lang. Isang malupit na pagkakataon. Pasensya na, sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay isang pabulong na hangin. Pagod lang siguro ako. Nadulas sa kamay ko. Yumuko si Andres para pulutin ang mga bubog. Hayaan mo na yan. Ang staff na ang bahala dyan bukas. Halika, ihahatid na kita sa kwarto mo. Namumutla ka. Hinawakan ni Andres ang kanyang braso. Ang pagdampi ng kamay nito, na kanina lang ay nagdulot ng kilig, ngayon ay parang isang nagbabagang bakal. Gusto niyang bawiin ang kanyang braso, gusto niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila napako sa sahig. Wala siyang nagawa kundi magpaakay kay Andres paakyat sa engranding hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang pagpapahirap. Ang bawat paghinga ay mabigat. Ang isipan niya ay isang malaking gulo. Posible ba? Si Lyra ang asawa niya. Ang Lyra na kaibigan ko. Nang makarating sila sa tapat ng kanyang kwarto, binuksan ni Andres ang pinto para sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi, puno ng mga hindi masabing salita. Salamat, sabi ni Daphne, hindi makatingin ang diretso sa mga mata nito. Daphne, anong problema? Malumanay na tanong ni Andres. Hinawakan nito ang kanyang baba at marahang itinaas para magtama ang kanilang mga mata. Kanina lang ang saya natin. Pagkatapos kong banggitin ang asawa ko, nagbago ang lahat. May nasabi ba akong mali? Ang sinseridad sa boses nito ay parang isang punyal na tumusok sa kanyang konsensya. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa lubos na matanggap? Umiling ulit si Daphne. Wala. Wala kang sinabing mali. Ako na-miss ko lang bigla ang kaibigan ko. Lyra din ang pangalan niya. Isang kasinungalingan. Isang kalahating katotohanan. Isang paraan para iligtas ang sarili. Ngumiti si Andres, isang malungkot na ngiti. Isang magandang pangalan. Bihira lang marinig. Pumasok sila sa loob ng kwarto. Ang hangin ay tila mas lalong bumigat. Gusto na ni Daphne na umalis si Andres para makahinga siya, para makapag-isip. Ngunit nanatili ito, nakatayo sa gitna ng silid, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Alam mo, nagsimula ulit si Andres, ang boses ay mas mahina na ngayon, mas personal. Hindi ko siya madalas pag-usapan. Masakit pa rin kasi. Pero sayo parang ang gaan sabihin. Dahil nakikita ko siya sayo. Ang tapang niya. Ang determinasyon. Ang pusong hindi sumusuko. Ang bawat salita ay isang dagdag na bigat sa dibdib ni Daphne. Ang bawat papuri ay isang parusa. Para masira ang namumuong tensyon, naglakad si Andres papunta sa bintana, tumingin sa mga ilaw ng syudad sa labas.
Minsan, iniisip ko kung anong sasabihin niya kung nakikita niya ako ngayon. Kung nakikita niya si Abbay. Kung nakikita niya ang lahat ng ito. Napansin ni Andres ang lumang litrato sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama, ang litratong tinitigan niya noong nakaraang araw. Ang litrato ni Daphne at Lyra. Ito ba yung kaibigan mo? Tanong niya, kinuha ang litrato. Tumango lang si Daphne, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. Tinitigan ni Andres ang litrato. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Binuksan niya ito at kinuha ang isang nakatuping litrato sa loob. Ang puso ni Daphne ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit umaasa pa rin siyang mali siya. Pakiusap, maging mali sana ako. Inilapit ni Andres ang litrato mula sa kanyang wallet sa tabi ng litrato ni Daphne. 2 litrato. Iisang babae. Ang isa ay isang batang babae na may ngiting puno ng pangarap. Ang isa naman ay isang dalaga na may parehong ngiti, nakasuot ng puting bestida, sa tabi ng isang binatang si Andres. Gusto mo siyang makita? Tanong ni Andres, ang boses ay puno ng pagmamahal para sa babae sa litrato. Inabot niya ito kay Daphne. This is by Lyra. Nanginginig na tinanggap ni Daphne ang litrato. Tinitigan niya ang pamilyar na mukha. Ang mga mata. Ang ngiti. Ang nunal sa gilid ng labi. Walang duda. Ito ang kanyang Lyra. Ang kanyang nawawalang best friend. Ang asawa ni Andres. Ang ina ni Abbay. Ang mundo ni Daphne ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ng kulay sa silid ay naglaho, naging itim at puti. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga sikreto, ang kanilang mga pangarap. At ang huli nilang pag-aaway. Ang masasakit na salitang binitiwan nila sa isa't isa. Ang pangako niyang tatawag siya, isang pangakong hindi niya kailanman tinupad. At ngayon, ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking unti-unti niyang minamahal, ay ang asawa ng kaibigan niyang iniwan niya. Ang batang minamahal niya na parang anak, ay ang anak ng kaibigan niyang pinabayaan niya. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam, hindi kay Andres, kundi sa sarili. Isa siyang impostor. Isang magnanakaw ng kaligayahan na hindi para sa kanya. Paano niya haharapin si Andres? Paano niya sasabihin, kilala ko ang asawa mo? Siya ang best friend ko na tinalikuran ko. Daphne. Nag-aalalang tanong ni Andres, napansin ang biglaang katahimikan at pamumutla ni Daphne.